Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus walks on the water. This is taken from Matthew 14, verses 22 to 36. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side of the sea, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." After making the crossing, they came to land at Gennesaret. When the men of that place recognized him, they sent word to all the surrounding country. People brought to him all those who were sick, and begged him that they might touch only the tassel on his cloak. And as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Sabi niya, do not be afraid. It is I, do not be afraid. Nai-inspired ako talaga dun sa sinabi niyang yun kasi pinapakita niya dito sa mga disciples yung power niya, no? Kasi kailangan piniprepare ni Jesus yung ano nila yung faith nila. Na pag nawala na siya, talagang build up yung faith. So siguro lahat ng pwedeng miracle na pwede ipakita sa kanila, pinapakita na niya. Kaya sinabi niya na, do not be afraid. Ibig sabihin, tinuturo din niya doon sa do not be afraid na parang
pag kasi alam ni Jesus na may mangyayari sa kanila, no? Di ba? Yung mga persecution, ano? Huwag kayong matakot. Siguro kasama na ninyo, no? Marirealize ninyo yun. Kaya pala sinabi ni Lord, huwag kayong matakot. Kasi hindi lang dito sa nangyari dito. Kasi parang mamamatay sila dahil naagos sila ng tubig. At saka akala nila ghost pala yun, hindi naman pala. So pwedeng mangyari sa kanila yung pag wala na si Jesus. Pero pag nasa isip nila yung sinabi ni Jesus na, do not be afraid, maaalala nila to na si Jesus yon in times of yung trouble na ganito, like yung sinabi dito. Ngayon, hindi pa rin tumigil, no? Hindi pa rin tumigil andun pa rin yung doubt ni ano dito ni sino ni Peter, 'di ba? So pinakita din dito kung paano si Peter yung yung kanyang faith ni Peter kung gaano kalalim, hindi pa rin kasi bumagsak siya, 'di ba? So ganun din dyan sa atin. And in spite of all those things, sabihin sinave pa rin siya ni Jesus pagkatapos dito, yun, pinakita pa rin niya na hawakan lang yung tassel, gumagaling sila. So, miracle pa rin yun. So, I'm sure dito sa sa passage na to, maraming natutunan yung mga disciples dito, yung power ni God, ni Jesus as God. Yeah, sabi mo nga, ito yung time na parang binigyan na niya ng mga pagsubok yung mga disipulo para talagang makita nila na marami silang pwedeng magawa. Kung ano yung kaya ni Jesus, kaya nilang magawa. Ito na nga, sabi mo, talagang gusto ni Jesus mapakita na sa kanila na kaya na ninyong ipagpatuloy yung mission ko. And even all my powers, maipapasa ko rin sa inyo. Kaya na ano na si Jesus, sabi niya, why did you doubt? Sabi niya kay Peter, nakita mo na nagagawa mo na talaga. And then you doubted. Ito kasi nakita natin dito sa ano ito, yung inutusan niya yung wind. Gawa niya yun. Tapos yun nga, umawak lang sa tassel, napagaling. Yung si Peter, Lord, palakarin mo rin ako sa tubig. Napalakad niya si Peter. So, ibig sabihin, parang sabi sa akin ni Jesus siguro kay Peter, Peter, dami ko nang pinakita. Just itong incident na ito, parang dami ko nang pinakita sa inyo. And yet, nag-doubt ka pa rin. Frustration, ano, yung ano ni expression ni Jesus is an a message of frustration. Yun yung aking parang message na nakuha. Despite na ang dami ng pinakita ni Jesus, and yet nagda-doubt pa rin yung kanyang mga tagasunod niya ito. Okay. Okay, so yung sabi mo nga na yung doubt, hindi mawawala. Kahit sabihin mo, follower ka ni God, tulad nitong disciples, sila yung actual no? Sila yung immediate, di ba? Pero nagda-doubt pa rin sila. But ang kagandahan, kahit nagda-doubt, andun pa rin sila. And yung ano ni Jesus sa kanila, hindi siguro pag tao yun si Jesus ayaw na nga ayoko na sa inyo, no? Hindi kayo nagtitiwa. Ayaw, hindi. Nagtsatsaga talaga siya. Yes. Papaniwalain sila. Kasi doon na ako sa message kasi wala na dito yon. So, ang continuation ko dun sa message, nakita ko lang ngayon. Kasi hindi ba, ang head natin si Pope, yung Pope, ang head ng church, ng Catholic Church. And di ba, nagsimula yan kay Peter. Ibigay mo si Peter, ang sinabihan ni Jesus na ikaw ang magiging rock, di ba, of my church. Church. Si Peter, siya yung ang daming dininay pa niya, yung di ba, yung nagtilaok yung manok, eto, tas yung una pa. Kaya tingnan nyo, no, yung ugali talaga ni Jesus, napakabait talaga niya. Kaya hindi tayo magdududa na sobrang mahal talaga tayo ni God, ayaw niyang mawala tayo.
hindi niya tayo, kahit gaano tayo kaasama eh, Mm. 'di ba? Hindi niya talaga tayo pababayaan. Tayo ang gumusto nun. Kung lumayo tayo, tayo ang nag-decide, hindi si God. Mm. Kaya pagka binabasa natin to, sana maging reflection natin na tingnan natin yung sarili natin. Lord, have I doubted you as like Peter did? Mm. Ganon. Please forgive me, no, for doubting you because I know that you really love me in spite of my sinfulness, of my forgetfulness, di ba? So, alamin din natin dito na sinasabi na yung pag-coming back, yung ang important kay God. Amen. Okay. So sa atin ang message dito, lagi ko na lang na i-connect dun sa ating mission, no? Ano na ako, halos sa puro dun na lang buti na lang ikaw na-explain mo in the ordinary life of the people. Ako parang automatic pagka ako, yun agad ang pumapasok sa akin eh. Now, Yun yung message eh. etong message ni Jesus na ito is message niya dun sa kanyang mga disipulo. And ako, ang dami ko ng mga experiences where I have doubted. No? Buti na lang dalawa tayo. Pagka nag-uusap tayo, no? Isa sa atin na tuloy-tuloy eh. So yun ang maganda. Kaya pala ang Panginoong Jesus, nung pinadala niya yung disciples niya, talagang 2 by 2. Yun, tama. Kasi talagang minsan darating ang time na pinanghihinaan tayo. Isa. And ito na nga yung ito na nga yung time. Di ba sa atin, sabi natin, ano ang mission ng kapihan? It is accompaniment. So, tayong lahat are supposed to help one another para ma-inspire sa pag-accompany ng mga families. So, pagka nandun tayo, so we do not expect na, kasi ano lang magaling dyan, no? In-equip tayo eh. So everything that we need to accompany is there already. So yun, sabay-sabay tayo. Minsan, wala tayo sa tamang disposition, kaya hindi natin ma-accompany na maayos. But we have other companions na sila naman ang humaharap dun sa mga bisita. So whatever situation, halimbawa talagang pare-pareho tayo, hindi naman nangyayari yun. No? Yung lahat tayo parang wala sa tamang pag-disposition sa pagsisilbi. No? Kahit na isa lang doon ang meron tamang disposition, yung isa na yon will bring Jesus to the people who are there. They will experience the presence of Jesus. So, yun na ngayon, ang parang sinasabi ko, ang lakas ng loob namin na anuman ang situation na dumating doon sa kapihan, linggo-linggo kasi yun, di ba? So, bahala na si God because God will not allow na tayo ay malpak at hindi maramdaman ang presence ni Jesus. Ah, tagal na rin natin, no? 3 years. I have not felt a time na nagkakapihan tayo na parang tayo ay nadidismaya. Papunta pa lang tayo, minsan hindi maganda ang disposition natin. Pero pagka nandun na, ramdam mo na talaga ang saya ng pag-serve sa kanya. Yung kapihan, 3 years sa gym. Pero Kaya before that, itself 9 years na yan. is 9 years. Kaya lang nag-stop nung nag-COVID. Ah. Yun. So, it was there. Dapat kasama yung unang-una kasi yun yung pinaka-importante. Hindi yung nasa gym. Nandun po kami sa isang Marian Center ng simbahan. Tagupa yun, di ba? Hindi nyo po alam. Sa sobrang tuwa namin, isang couple lang ang dumating. 5 o 6 yung mesa, good for 4 people. Parang lahat kami, tuwang-tuwa. Isang couple lang yung dumating. Yung tuwa namin. So makikita mo, di ba? Tuwang-tuwa po talaga ako pag nakikita ko sila every Sunday. Okay. Amen. Yeah. So, kaya po, wag po natin kalimutan na pag tayo ay nagdududa, lalong-lalo na sa mga problema natin,
Isipin lang natin na si Peter nalunod dahil nagduda. Gusto niyo bang malunod? So, ibig sabihin, kahit na parang imposible, huwag kang magduda na hindi ka tutulungan ni God. Yan. Wait patiently lang po tayo. Yan po yung importante. Wait patiently and be consistent in your prayers and faithfulness to God. Yeah. Amen. Okay, yeah. See Sige. you. See you again tomorrow in our coffee time with God. Yes.